Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan ngayong gabi. Samantala sa lahat po ng mga nakasubaybay, patuloy lamang po kayo maglagay ng inyong mga komento o kaya naman pa-shoutout at ilagay nyo lamang po dito sa ating comment section. Sama-sama nating tunghayan ang ating tampok na kwento ngayong gabi. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na binabasa ninyo ang sulat ko. Alam mo Kaistorya, matagal ko nang gustong isulat ang kwentong ito pero tuwing hahawak ako ng ballpen, parang bumabalik lahat ng kilabot na nararamdaman ko ng araw na iyon. Ang sabi ko sa aking sarili, kailangan ko itong ibahagi hindi para manakot, kung hindi para magsilbing gising sa mga magulang na gaya ko. Ako si Memen. Sa kasalukuyan ay isa akong full-time mom. Masaya ang buhay ko sa pag-aalaga sa dalawa kong anak at sa aking asawa. Maayos naman ang aming pamumuhay. Simple, pero sapat na. Kaistorya, nainiwala ba kayo na may malaking impact sa kaisipan ng mga bata ang napapanood nila sa internet? Ako kasi oo. Dati akala ko'y basta cartoons lamang ay ligtas na. Akala ko basta't educational, okay na. Pero sa karanasang ibabahagi ko, nagbago ang lahat ng pananaw ko sa seguridad ng mga anak ko sa loob mismo ng aming tahanan. Kaistorya, ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa pinakamasayang tunog para sa isang ina. Ang tawanan ng dalawa kong anak na sina Kuya at si Bunso. Ang aming maliit na sala ay parang isang playground na hindi nauubusan ng ingay at kalat. Bilang isang full-time mom, sanay na ako sa mga nakakalat na robot, blocks at mga maliliit na tsinelas sa bawat sulok. Ang mga laruang ito ang nagbibigay buhay sa amin. Habang nag-aayos ako ng mga damit na kalalaba lamang, madalas kong pinagmamasdan ang asawa ko habang naghahanda siya papunta sa kanyang trabaho. Simple lang naman ang pangarap ko Kaistorya. Ang makitang lumaking matalino, mabait at may takot sa Diyos ang mga anak ko. Kahit mahirap ang buhay, basta't nakikita ko silang malusog at masaya, pakiramdam ko napakaswerte ko na. Tuwing tanghalian, sabay-sabay kaming kumakain. Ramdam na ramdam ko ang swerte ko dahil matatalino ang mga bata. Ang panganay ko, si Kuya, 5 taon na noon. Napakabibo niya. Mabilis sumunod sa utos at punong-puno ng kuryosidad. Ang bunso naman namin ay 2 taon pa lamang pero dahil nakabuntot palagi sa kanyang kuya, para bang ang bilis din niyang matuto. Kapag hapon na ang Kaistorya ay kailangan ko na mag-asikaso ng mga gawaing bahay, kagaya na lamang ng paglilinis at pagluluto. Nakaugalian ko nang ipahiram ang phone ko sa kanila. Alam mo na, para manatili silang tahimik sa isang tabi at hindi sila madisgrasya habang abala ako sa kusina o sa aking mga labahan. Pinapapanood ko sila ng educational videos sa YouTube. Habang nagwawalis ako o nagtutupi, naririnig ko ang masayang tugtog mula sa phone. Sabay-sabay pa si Kuya sa mga kanta ng isang palabas na tawagin na lamang nating Fun TV. Yung mga tungkol sa kulay, shapes at mga hayop. Kampante ako noon Kaistorya. Sa isip ko'y natututo naman sila kahit paano habang nalilibang. Minsan nga isisilip ako sa sala at makikita ko silang dalawa na magkatabi at tutok na tutok sa screen. Nagtatawanan kapag may sumasayaw na cartoon character. Ito yung oras na nakakahinga ako ng maluwag. Yung sandaling hindi sila nag-aaway o nagtatakbuhan sa loob ng bahay. Proud na proud ako sa panganay ko dahil sa edad niyang iyon
Ang dami na niyang alam na kanta. Pati mga basic prayers ay kabisado na rin niya. Madalas siyang magkwento tungkol sa mga nakikita niya sa school at sa mga anghel na nakikita niya sa aming simbahan tuwing linggo. Napaka-inosente ng kanyang mga mata. Kaya naman wala akong ibang iniisip kung hindi ang magandang kinabukasan para sa kanila. Pero may mga hapon kay istorya na medyo napapaisip ako. Isang hapon ay nakita ko si kuya na naglalaro ng kanyang mga robot sa may sulok. Pero parang may kinakausap siya. Akala ko noon ay active lamang talaga ang imahinasyon niya. Sabi ko nga sa aking sarili, baka may imaginary friend ang anak ko, kagaya ng ibang bata. Minsan naman ay nakikita ko silang dalawa ni Bunso na nagbubulungan sa ilalim ng mesa. Tapos biglang titingin sa akin at tatawa. Napapangiti lamang ako noon. Akala ko ay mga batang naglalaro lamang. Si Bunso naman, kahit 2 taon pa lamang ay hindi pa masyado marunong magsalita. Kitang-kita na rin ang kanyang talino. Sumusunod siya sa bawat utos ni kuya. Tuwang-tuwa siya kapag may nakikita silang bago sa phone habang kumakain sila ng biskwit. Ang bawat halakhak niya ay nagpapatanggal ng pagod ko sa buong araw. Bandang 5:00 ng hapon, inihanda ko na ang phone ko para sa kanila dahil oras na para magsaing ako. Inilagay ko sila sa gitna ng sala, malayo sa mga saksakan at matutulis na bagay. Nagsimula na ako maghugas ng bigas habang naririnig ko ang masayang kanta ng Fun TV mula sa sala. Ito na ang paborito nilang bahagi ng araw. Habang nakasandal ako sa may lababo at hinihintay na kumulo ang sinaing, nag-iisip ako ng ulam na iahanda. Pero bigla akong napansin na nawala ang tunog. Tumigil ang masayang kanta ng Fun TV na kanina lamang umaalingaw-ngaw sa bahay. Nawala rin ang boses ni kuya na sumasabay sa kanta. Ang katahimikan sa sala ay naging sobrang bigat ka istorya. Medyo nagtaka ako kaya naman sumilip ako sa may sala. Laking gulat ko dahil imbes na nakaharap sila sa screen ng phone, magkaharap na ang 2 kong anak. Nakaupo sila na parang may pinag-uusapang napakaseryosong bagay. Ang mukha ni kuya ay hindi na yung inosenteng bata na kilala ko. Napakaseryoso niya. At si Bunso naman ay parang nakikinig lamang ng mabuti. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila para tingnan kung anong bago nilang napanood na siyang nagpatahimik sa kanila ng ganoon. Akala ko'y baka naghang lamang ang phone o nawala ng internet. Pero nang mahawakan ko ang phone at makita ang screen, nanlambot ang mga tuhod ko kay istorya. Ang palabas sa screen ay hindi educational. Hindi rin ito Fun TV. Ang nakita ko ay isang cartoon character na aso. Pero ang graphics ay napaka-dark. Napakasama ng mga imahe. Makamundo. At may mga simbolo na tila ba satanismo na ang tema. Hindi ko maipaliwanag pero parang may masamang aura ang palabas na iyon. Tinatanong ko ang aking sarili. Paano ito napunta sa playlist ng mga anak ko? Kinuha ko agad ang phone at mabilis kong tinanong ang aking panganay. Kuya, sino ba naglipat nito? At bakit ito ang pinapanood ninyo? Naguguluhan ako at may halong takot. Hindi ko maintindihan kung paanong napunta ang asong iyon sa aming screen. Tinitigan ko ng diretso ang anak ko. Naghihintay ng paliwanag. Ang sagot niya, ang siyang nagpatigil ng mundo ko sa takot. Ang sabi niya sa akin ng napakakalmado, Mama, si Mama Mary daw ang naglipat niyan para sa amin. Napatigil ako. Napatingin ako sa aming ribulto ng Santong Maria sa kwarto na tanaw mula sa may sala. Inisip ko noon na baka imahinasyon lamang niya iyon. Baka dahil nakikita niya ang ribulto kaya iyon ang naisip niyang pangalan. Pero kay istorya, ang lamig na biglang dumaan sa likuran ko
ay hindi galing sa electric fan. Pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin mula sa dilim ng pasilyo pagkatapos niyang banggitin ang pangalang iyon. Para bang may iba pang nilalang sa loob ng bahay namin na hindi ko nakikita. Pinilit kong huwag magpakita ng takot. Sinabihan ko siya ng mahinahon. Kuya, wag na nating papanoorin yan ha. Masama yan sa bata. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi yan ang dapat nilang kinagigiliwan. Pero biglang sumigaw ang anak ko ng napakalakas. No! 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 At pagkatapos noon kay istorya ay tumawa siya ng napakalakas. Ang tawa niya, hindi tawa ng isang 5 taong gulang na bata. Ang halakhak niya ay tila kinikiliti siya ng isang demonyo. Napaka-weird, napaka-dark. Ang kanya mga matay nanlilisik habang nakatingin sa bunsong kapatid niya na abala lamang sa pagkain ng biskwit. Doon ko na naramdaman na hindi na ang anak ko ang kaharap ko ng mga oras na iyon. Ibang-iba ang aura niya. Bigla siyang nagtanong sa akin. Ma, putulin na lang natin ang legs mo. Tapos ilagay natin kay baby para malaki na agad siya. Pagkasabi niya noon ay tumawa na naman siya ng nakapangingilabot. Parang normal lamang sa kanya na sabihin ang ganoong karahasan. Doon ay pinagalitan ko siya. Kuya, masama yung sinasabi mo. Saan mo ba natutunan yan? Yan ba ang turo sa eskwelahan nyo? Pero hindi siya natakot. Tumingin siya sa akin ng napakasama. Isang tingin na puno ng galit at puot na hindi mo iisiping magmumula sa isang bata. Hindi mo ko binili ng ball. Nakakainis ka. Puputulin ko ulo ng baby mo tapos yun na lang ang gagawin kong ball. Ang sigaw pa niya habang humahalakhak. Kaistorya, doon na ako nagsimulang maligo sa sariling kilabot habang nakatitig sa sarili kong anak. Ang inosenteng bata na dati nagkukwento tungkol sa mga anghel, ngayon ay parang isang halimaw sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa kanya o kung ano ang talagang nakita nila sa loob ng screen na iyon. Kaistorya, doon na rin ako nawala ng pasensya. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang mangyayari. Nilapitan ko agad ang panganay ko at kahit nagpupumiglas siya, pilit kong itinapat ang palad ko sa itaas ng ulo niya. Sumigaw ako ng malakas. In Jesus' name! Paulit-ulit iyon kaistorya. Nagsimula ako manalangin ng buong puso. Yung tipong galing sa kaibuturan ng kaluluwa ko dahil alam kong hindi na normal ang nangyayari sa aking anak. Nagulat ako kaistorya dahil nang marinig niya ang pangalan ni Jesus, bigla siyang nagwala. Hindi lamang basta pagdadabog ng bata, kung hindi talagang nagpupumiglas siya na para bang nasasaktan. Ibang-iba ang kanyang lakas kaistorya. Para siyang hindi 5 taong gulang dahil sa tindi ng puwersa na inilalabas niya para lamang makawala sa pagkakahawa ko. Pilit niyang inilalayo ang ulo niya sa kamay ko na parang napapaso siya sa tuwing nadidikit ang palad ko sa kanya. Ayaw ko sa'yo. Pangit ka. Duraan kita. Ang sigaw niya sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sinubukan pa niyang kagatin ang kamay ko para lamang mabitawan ko siya. Umiyak ako na matindi habang yakap ko siya na mahigpit. Kahit sinasaktan niya ako, hindi ko siya binitawan. Nanalangin ako ng nanalangin na sana lisanin siya ng anumang masamang bagay na pumasok sa isip niya dahil sa kanyang napanood. Iyak siya ng iyak at sumisigaw ng mga salitang hindi ko akalaing alam ng isang bata. Hanggang sa unti-unti nang mapagod ang maliit niyang katawan. Naramdaman ko na lang na lumuwag na ang pagkakahawak niya sa akin at dahan-dahang bumigat ang kanyang mga talukap. Pagkatapos sa mahabang sandali ng pagkikipagbuno, nakatulog siya sa gitna ng aming sala.
Dahan-dahan ko siyang inihiga sa may sofa. Sinisiguro na maayos ang kanyang pwesto kahit na ang puso ko ay durog na durog. Tiningnan ko ang anak ko habang natutulog. Bumalik ang inosenteng mukha niya, pero alam ko sa loob-loob ko na may nagbago. Napaupo ako sa may sahig sa kanyang tabi. Hinihingal ako at nanginginig pa rin ang buong katawan ko sa takot at sa pagod. Sa tindi ng focus ko sa aking panganay, hindi ko na malaya na ang bunso ko pala ay dahan-dahang pumasok sa loob ng aming kwarto. Kampante ako noong una dahil akala ko'y naglalaro lamang siya doon sa tabi ng kama kagaya ng dati. Pero sa gitna ng katahimikan, bigla ako nakarinig ng isang napakalakas na kalabog mula sa loob ng kwarto. Kasunod noon ay napakalakas na iyak ni bunso na punong-puno ng sakit. Tumakbo ako papasok at halos malaglag ang puso ko sa aking nakita. Ang bunso ko'y nakasalampak sa may sahig. Umiiyak habang hawak-hawak ang kanyang noo. Pero ang nakapagtataka, nakaturo siya sa aming ribulto ng Santong Maria na nakalagay sa ibabaw ng cabinet. May malaking bukol na agad sa noo ng anak ko at sa pwesto niya, parang may tumulak sa kanya na malakas kaya siya tumama sa kanto ng cabinet sa tapat mismo ng ribulto. Agad kong binuhat ang bunso ko para patahanin. Pero nang humarap ako sa may ribulto, lalong tumaas ang balahibo ko. Kaistorya, tila bahagyang nakalingo ang mukha ng ribulto sa aming direksyon. Ang dati nitong mapayapa at banal na itsura ay tila naging mapang-uyam sa aking paningin. Habang nakatitig ako, napansin ko na ang mukha ng ribulto ay nagkakaroon ng maliliit na bitak na parang mga ugat na kumakalat sa kanyang buong pisngi. Ang kulay ng suot nitong damit ay tila nagbabago rin sa aking paningin. Nagiging mas madilim at kupas na parang nabulok sa katagalan. Inilayo ko agad ang anak ko pero pakiramdam ko, sinusundan kami ng tingin ng mga mata noon kahit saan ako magpunta sa loob ng kwarto. At doon kay istorya, narinig ko ang isang napakahinang bulong. Isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng sahig. Binabanggit ang pangalan ng aso doon sa masamang cartoon na napanood nila. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga laruan sa sahig. Ang mga robot at maliliit na sasakyan ay umiikot at tumatalbog ng kusa na para bang may mga kamay na naglalaro sa mga ito. Napasandal ako sa may pader. Yakap-yakap ang bunso ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta o kung sino ang tatawagan ko dahil kahit ang loob ng sarili kong kwarto, parang hindi naligtas. Habang nakasandal ako sa pader, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon ang panganay ko. Dilat na dilat ang kanyang mga mata at tila tulala siyang nakatingin sa ribulto ni Maria na nasa tapat namin. Hindi siya kumikilos. Parang estatwang nakatitig lamang ng diretso. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang boses na walang kaimo-emosyon. Mama, ayaw ni Mama Mary na magdasal ka. Kasabay noon ay naramdaman ko ang biglang paglamig ng buong kwarto. Ramdam ko ang lamig sa balat ko na parang naging isang malaking freezer ang loob ng bahay namin. Dahan-dahan naglakad ang panganay ko patungo sa direksyon ng ribulto. Napansin ko na may hawak siyang gunting kay istorya. Sigurado ako na itinago ko ang lahat ng matutulis na bagay, pero hindi ko alam kung saan niya nakuha iyon. Takot ako na baka saktan niya ang sarili niya o ang kapatid niya. Sinubukan kong agawin ang gunting sa kanya pero gaya kanina, ang lakas niya ay hindi pang bata. Ang kanya mga kuko ay tila naging matitigas at matatalas habang pilit niya akong itinutulak palayo. At habang nag-aagawan kami, nagsimula siyang bumigkas sa mga salitang pabaligtad. Yung mga dasal na itinuro ko sa kanya, binibigkas niya ng pabaligtad habang binabanggit ang pangalan ng aso sa cartoon.
Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagdudulot ng matinding sakit sa ulo ko, para bang may martilyong humahampas sa bungo ko. Sa tindi ng kaguluhan, tumingin akong muli sa ribulto. Doon ko nakita ang pinakanakakatakot na senaryo sa buong buhay ko. Ang ribulto ni Maria ay nagsimulang lumuha. Pero hindi ito ordinaryong luha ka istorya. Isang itim na likido ang lumalabas sa mga mata nito at dahan-dahang umaagos pababa sa kanyang pisngi. Doon ko na napatunayan na ang masamang bagay na napanood nila sa internet ay hindi lamang basta video, kung hindi isang imbitasyon para sa kung anong kadiliman na pumasok sa aming tahanan. Kaistorya, akala ko nung lumabas ang itim na likido sa mga mata ng ribulto, doon na magtatapos ang lahat. Pero nagsisimula pa lamang pala ang tunay na gulo sa loob ng aming kwarto. Habang yakap-yakap ko ang bunso ko, bigla na lamang nagsipagtunog ang lahat ng mga debateryang laruan na nakakalat sa sahig. Yung mga robot na disusi, yung mga makina na nagsasalita, yung mga kotseng may sirena, sabay-sabay silang gumalaw at tumunog. Pero kaistorya, ang mga boses na lumalabas sa kanila ay hindi yung masasayang kanta. Ang mga boses ay naging garalgal, malalim, at puno ng ungol na para mga hayop na nag-aaway-away. Sa gitna ng ingay na iyon, may isang malaking teddy bear na nakaupo sa gilid ng kama. Kitang-kita ko kung paano itong tumalsik o tila lumipad patungo sa aking direksyon. Pilit nitong itinatakip ang kanyang sarili sa mukha ko, para bang gusto niyang busalan ang bibig ko para hindi ako makapagsalita o makapagdasal. Nagbubumiglas ako habang hawak-hawak ko pa rin ang bunso ko na halos mawala na ng boses at hindi ng pag-iyak nang dahil sa sobrang takot. Ang panganay ko naman ay nakatayo lamang sa gitna ng kwarto habang tumatawa ng napakalakas. Tila ba nag-e-enjoy siya sa paghihirap ko at sa takot ng kanyang kapatid. Ang mukha niya ay walang bahid ng awa. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Ang sabi ni Mama Mary, puputulin na namin ang legs mo. Ang sabi ni Mary, kukunin na namin ang baby." Habang papalapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi gaya ng hakbang ng isang maliit na bata. Napasigaw ako ng buong lakas. "Lumayas kayo rito sa ngalan ni Jesus!" Pero kaistorya, na mga oras na iyon ay tila ba walang epekto ang mga salita ko. Mas lalong kumapal ang dilim sa loob ng kwarto na parang kinakapos na ako ng hangin sa sobrang sakal. Napatingin ako sa krusipiho na nakasabi sa dingding namin. Doon ako lalong niyanig ng takot dahil nakita ko kung paano ito dahan-dahang umiikot ng kusa hanggang sa maging pabaliktad ang pwesto ng krus. Doon ko na-realize na ang kinalaban ko ay hindi lamang basta masamang napanood sa internet, kung hindi isang totoong sumpang nakapasok na sa pundasyon ng bahay namin. Naramdaman ko rin na may mga kamay na tila humahawak sa mga binti ko mula sa ilalim ng kama. Pilit akong hinihila pababa sa may sahig para mapalayo sa bunso ko. Ang panganay ko naman ay nasa harap ko na at ang mukha niya ay para nag-iba na ang hitsura. Hindi na siya mukhang tao. Parang isang maskara na lamang na walang buhay ang kanyang balat. Sa gitna ng tindi ng kaguluhang iyon, biglang may kumatok ng napakalakas sa aming pintuan. "Memen! Memen, buksan mo to! Anong nangyayari dyan?" Boses iyon ng kapitbahay naming si Aling Nena. Ang ingay ng bawat katok niya ay tila bumasag sa mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kwarto namin. Parang biglang nagliwanag ng konti ang paligid at ang mga laruan ay biglang tumigil sa pag-iingay. Ang panganay ko ay bigla na lamang natumba sa may sahig at nawalang muli ng malay. Para bang naputulan ng kuryente ang kanyang katawan.
Ang rebulto ni Maria sa ibabaw ng cabinet ay bumalik sa dati nitong pwesto. Pero yung itim na luha sa mga mata nito ay bakas na bakas pa rin sa ceramic nitong pisngi. Mabilis akong tumayo at binuksan ang pinto. Pumasok si Aling Nena na may dalang bote ng benditadong tubig at isang platito ng asin. Ramdam niya rin siguro ang bigat ng hangin sa loob dahil agad siyang nagsaboy ng asin at tubig sa bawat sulok ng bahay habang nagdarasal ng mabilis. Kinuha ni Aling Nena ang kanyang bote ng langis na galing daw sa simbahan at pinahiran niya ang noo ng dalawa kong anak. Ang panganay ko ay dahan-dahang nagmulat ng mata pero ang tingin niya ay blanko pa rin para bang walang buhay ang kanyang mga mata. Sinabihan agad ako ni Aling Nena. Memen, kailangang ilabas ang rebultong yan. Diyan nananahan ang elementong nagpapanggap. Hindi yan ang tunay na Maria, kung hindi isang nilalang na nakisawsaw sa inyong pananampalataya. Habang binubuhat namin ni Aling Nena ang rebulto palabas ng kwarto patungo sa may sala, naramdaman ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Kaistorya, ang estatwa ay nanginginig sa mga kamay namin. Para bang may pusong tumitibok sa loob ng ceramic na estatwang iyon. Ramdam ko ang tibok na mabilis at malakas na tila ba ayaw nitong lumisan sa aming bahay at pilit na kumakapit sa amin. Pagkakita niya sa history ng YouTube, doon namin nalaman na ang pinapanood ng mga anak ko ay puno ng mga satanic rituals na itinago lamang sa anyong cartoon para makakuha ng atensyon ng mga bata. Napagtanto ko na ang modernong teknolohiya pala ay pwedeng maging malaking daanan para makapasok ang masasamang elemento sa loob ng pamilya. Ang panganay ko ay nagsimula magsalitang muli habang nakaupo sa may sahig ng sala. Mama, galit na siya. Galit na siya dahil pinalayas mo si Mary. Ang boses niya ay naging malat at may kasamang parang ungol ng aso sa bawat dulo ng kanyang salita. Kinilabutan ako nang ma-realize ko na ang Maryng tinutukoy niya ay ang nilalang na nagpapanggap na ina ni Jesus para lamang makuha ang tiwala ng anak ko. Ginamit nito ang pinakasagradong imahe para lamang malinlang ang inosenteng kaisipan ng isang bata. Inilapag namin ang rebulto sa gitna ng sala at pinaligiran ito ni Aling Nena ng makapal na asin at kandilang may basbas. Nagsimula kaming magdasal ng rosaryo ng sabay-sabay. Habang nagdarasal kami, ang hangin sa loob ng sala ay pilit kaming pinatitigil. Biglang humahangin ng malakas kahit sarado ang mga bintana. Ang estatwa ay nagsimulang lumutang ng kaunti mula sa may sahig at ang mga bitak sa mukha nito ay bumuka ng tuluyan. Isang boses na nakapangingilabot ang lumabas mula sa loob ng estatwa. Minumura kami at ang aming panalangin. Ang panganay ko ay pilit na kumakawala sa hawak ni Aling Nena. Sumisigaw siya ng, Mary! Mary! Habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging kulay abo. Sa tindi ng galit ko bilang ina at sa takot para sa kaluluwa ng pamilya ko, kinuha ko ang isang mabigat na martilyo mula sa toolbox ng aking asawa. Hindi ko na inisip pa kung mukha itong sagrado o hindi. Ang tanging nasa isip ko, kailangan mabasag ang bagay na ito para makalaya ang anak ko. Buong lakas kong hinampas ang rebulto ni Maria. Sa unang hampas, nagkaroon ito ng malaking bitak. Sa pangalawa, tuluyan itong nagkadurog-durog. Isang itim na usok ang mabilis na lumabas mula sa loob ng estatwa, kasabay ng isa nakabibinging tili na parang hayop na nasasaktan. Sa bawat pagkadurog ng ceramic, nararamdaman ko ang unti-unting pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Hanggang sa naging abo na lamang ang lahat sa gitna ng aming sala. Pagkabasag ng rebulto, ang panganay ko ay biglang bumagsak at umiyak ng napakalakas. Pero ang iyak niya kay istorya, iyak na ng isang totoong bata. Mama,
Mama, takot po ako. Yakap po. Ang sigaw niya habang yumayakap na mahigpit sa aking binti. Niyakap ko siya ng buong lakas. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan na bumabalik na sa normal. Wala na ang kulay abong balat at ang maskara sa kanyang mukha. Ang bunso ko naman ay tumigil na rin sa pag-iyak at dahan-dahang lumapit sa aming dalawa para makisali sa yakap. Muli naming pinabasbasan ang buong bahay at ang bawat kwarto ay nilagyan namin ng mga totoong simbolo na galing mismo sa aming parokya. Naging mas mapagbatyag ako sa bawat kilos at lalo na sa bawat pinapanood ng mga anak ko. Tuwing gabi, bago matulog, sama-sama kami nagdarasal ng personal. Yung kami-kami lamang at hindi na kami umaasa sa anumang digital na gabay. Natutunan ko na ang kaligtasan ng pamilya hindi lamang nakadepende sa kung anong gamit ang mayroon ka, kung hindi sa matalas na mata at matatag na pananalig ng isang magulang. Ngayon kaistorya ay naging masaya na muli ang aming tahanan. Wala na ang mga gadgets at mas madalas na kami naglalaro sa labas at nagbabasa ng mga totoong libro. Natutunan ko na ang internet, kahit gaano kaganda ang itsura, pwedeng maging pintuan ng kapahamakan kung hindi tayo magbabantay. Ang mga anak natin ay para mga esponghang sumisipsip ng lahat. Kaya bilang magulang, tayo dapat ang unang filter ng kanilang mga mata at puso. Salamat po sa oras para sa aking kwento kaistorya. Sana'y magsilbi itong babala sa lahat ng mga magulang na nakasubaybay ngayon. Gumagalang, Memen. Nako, Memen, talagang tumindig ang balahibo ko at sa huling bahagi ng iyong liham, doon ko naramdaman ang kilabot. Ang kwento mo ay isang napakatapang na pagpapakita kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Minsan, sa kagustuhan natin magkaroon ng kaunting katahimikan, hinahayaan natin ang gadget sa mag-alaga sa ating mga anak nang hindi natin alam na may mga panganib na nagtatago sa likod ng mga makukulay na cartoons. Ang maiiwan kong payo sa iyo, Memen, at sa lahat ng mga magulang na nakasubaybay ngayon, maging digital guardians tayo ng ating mga anak. Huwag nating iasa sa YouTube o sa social media ang paghubog sa kanilang kaisipan. Ang gabay at presensya natin ang tunay na proteksyon nila. At gaya na naging laban ninyo, laging tandaan ang panalangin at matatag na pananampalataya ang pinakamabisang sandata laban sa anumang dilim na susubok na pumasok sa ating tahanan. Memen, saludo ako sa iyong katatagan.